Hello everyone. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay about series circuit pa rin. Pero ito yung total power in a series circuit. Total power in a series circuit. So, sa series circuit, ito yung mga power, ang pinag-uusapan naman dito is yung power na power loss, power consumption. Ito yung power dissipated. So, turo ko sa inyo yung mga condition at yung papaano natin mako-compute yung mga power pagdating sa series circuit. So, ang mga formula na gagamitin sa pagsosolve ng power is ito, total power, PT, is equals to the total voltage times the total current. Tapos yung isa is total power times yung total current. So, times 2, times ano nito hindi siya times 2 po. Actually, raised to 2. Tapos yung total resistance. At last, itong uh, total voltage na raised to 2 divided by sa resistance. So, meron pang isa yung P is equals to uh, work over time yan. So, joule per second yan eh. Pero, ang gagamitin natin is ito lang. Itong tatlo. So, ito, huwag muna to. So, bigay tayo ng example. Kunwari, kung ano tayong circuit. Tapos, syempre, series. Yan. So, ang applied voltage natin ay 12 volts. Tapos, itong R1 natin ay 2 ohms. Tapos, itong R2 ay 4 ohms. Tapos, itong R3 ay 6 ohms. So, sa series circuit, ang unang-una nating hinahanap is yung total resistance. Kapag given ito. So, total resistance. Tapos, sunod ay total current. Yan. So, sa RT, kung may RT, ibig sabihin meron siyang pinanggalingin niya ay yung pinag-add na tatlo. 1, 2, 3. So, meron na tayong R1, meron na tayong R2, meron tayong R3. So, sa IT, dapat meron tayong I1, meron tayong I2, meron tayong I3. At kung may BT, dapat meron din tayong B1, may B2, at V3. So, yan. So, ang una natin hanapin is yung total resistance. So, alam natin na kapag total resistance, o equivalent resistance niya, is yung the sum of the individual. So, ang R1 natin is 2 ohms plus ang R2 natin is 4 ohms. Tapos, ang R3 natin is 6 ohms. So, ang total resistance natin ay 2 plus 4 is 6 plus 6
is 12 ohms. So, ang total resistance natin ay 12 ohms. 12 ohms. So, next is yung IT naman, total resistance. Ang IT is, ang formula niyan, IT is equals to total voltage divided by total resistance. So, ang total voltage natin is 12 divided by yung total resistance natin na 12 ohms. So, ibig sabihin, ang equivalent total na current ay 1 ampere. So, meron na tayong 1 ampere na total current. So, next, yung I1. So, ano ba condition kapag series circuit? So, ang condition ay equal ang current sa lahat. So, ibig sabihin, di na natin siya kailangan computein. So, ito ay 1 ampere. I2 is 1 ampere din. At ang I3 ay 1 ampere. So, next is the B1, the B2, and the B3. So, anong condition ng series circuit sa pag-voltage? So, para lang din siyang total resistance. Yung total na applied voltage ay the sum of its parts or the individual IR drops. So, B1 plus B2 plus B3. So, umpisa natin sa B1. So, ang B1, B1 yan. So, ang gagamitin natin is I1 times R1. So, ang I1 natin is 1 ampere. Ang R1 natin is 2 ohms. So, ang B1 natin is equals to 2 volts. So, 2 volts tong B1 natin. So, 2 volts. So, kapag B2 naman, so, I2 times R2. So, ang I2 natin is 1 ampere pa rin. Tapos, ang R2 natin ay 4 ohms. So, ibig sabihin, ang voltage 2 natin o yung IR drop o voltage drop ng resistor na number 2 ay 4 volts. So, ibig sabihin, 4 volts to plus 4 volts. 4 volts. So, ito meron tayong 4 volts. So, next ay ito namang voltage na number 3, IR drop. So, again, V3 is equals to I3 times R3. Ang I3 natin ay 1 ampere. Multiply natin sa R3 na 6 ohms. Then, ang voltage total, voltage drop natin ng R3 is 6 volts. So, 6 volts. So, ang voltage total natin ay 12 volts. So, kapag inad natin ito, dapat 12 volts yan. 2 plus 4, 6 plus 6 is 12 volts. So, tama. So, wala tayong problema doon. So, ang ano natin ay 6 volts. So, okay. Kumpleto na yung ating mga hinihingi sa series circuit. Now, punta na tayo dun sa power. Punta na tayo sa power. So, sa power, apply natin to. So, ang total power niya, ang una, try natin total power.
So pag in-apply natin ito, dapat pare-pareho sila. So ang voltage total natin is 12 volts. Tapos ang total current natin ay 1 ampere. So ang power natin, total power is 12 at ang unit ay watts. So ito naman ang gamitin natin kung tatama. So total power times yung total current na naka-raise sa 2 times natin sa total resistance. So ang total current natin is 1. Tapos naka-raise siya sa 1. So 1 times 1. So 1 yun. Tapos multiply natin sa total resistance na ang total resistance natin ay 12. So ang equal. So 1 times 12 is equals to 12. So 12 watts. So okay. So last is itong isa. PT. So naka-raise naman siya sa 2. Itong voltage total na natin na 12. Naka-raise sa 2. Tapos divided by sa total resistance natin na 12. So 12 times 12 is 144. Raised to 2 eh. 12 times 12. Tapos divided by 12. So therefore, 12 watts. So tama no, yung mga total power, tama siya. So ito, kapag ang given ay sa tanong is voltage, meron kayong given na total voltage at total current, ito yung gagamitin nyo. No, kapag may given naman na current at saka total resistance, ito naman ang gagamitin nyo. No, kapag ang given is voltage total at saka yung total resistance, ito naman ang gagamitin ninyo. So, yun. So, meron tayong condition. Meron tayong condition sa power. O sabihin natin rules or condition. Pag sa total powers ng isang series circuit. So, ang condition is yung total power, yung PT, yung total power used is the sum of the individual values of power dissipated. So, pag sinabi nating power dissipated, so ito na rin yung parang, hindi siya para kundi, ito na rin yung used o consumption, lost. So, yun yung dissipated. So, ang formula na yan is the individual, sum of the individual. So, P1, since tatlo yan, so P1 di tatlo, P2 at P3. So, ito yung condition ng total power ng isang series circuit. So, etong power, bago ko tayo magpatuloy, itong power is used up in the form of heat or heat is evidence that power is used. So, kapag itong 12 volts in-apply natin, nagkaroon na ng current, tumatakbo na. Itong R1, itong R2, itong R3, umiinit yan. Iinit yan. So, kapag umiinit yan, yung patunay na yung init na yun, yun yung power. Kaya nga, heat is evidence that power is used. Power is used in the form of heat or consume. Power is consumed in the form of heat. So, yung init, ito na yung power na tinatawag. So, yun. So, para malaman natin, so ang total power natin, tatandaan natin na 12 watts. Ang PT natin is 12 watts. So, subukan natin. Dapat, kapag inad natin yung total, yung mga power na nag-dissipate sa resistor na 1, R2 at saka R3, kapag pinag-add natin, dapat ang lalabas ay 12 watts. So, umpisa natin sa P1. So P1. So, ang formula again, pwedeng kahit alin dito. Kasi may mga given tayo dito. So, ito para mas madali, itong BT, IT. So, hindi natin DIT hindi BT kasi P1. So, B1 dapat, tapos I1. Since given yung B1 natin, ang B1 natin ay 2 volts, mumultiply natin sa I1, yun na nga, 1 ampere. So, ibig sabihin meron tayong power dissipated na
2 watts. So kapag sa, sa isa naman yung number 2, so B2 times I2. So B2, ang B2 natin ay 4 volts. Tapos multiply natin sa I2. Tapos sa I2, ang I2 natin ay 1 ampere. So ibig sabihin, 4 watts ang ating P2. So last P3, ang P3 natin ay B3 times yung I natin ay sabihin natin yung I3 pala I3, tapos B3 natin ay 6 volts, tapos ang I3 natin ay 1 ampere. So may total na 6 watts. So kapag pinagad natin yan, dapat 12. So ang PT natin is 12 watts. Ang P1 natin is 2 watts plus 4 watts plus 6 watts. So, is equals to 2 plus 4 is 6 plus 6 is 12 watts. So, tama. So, okay yung pagsosolve natin. So, ibig sabihin, ang total power ay 12 watts. Ay, 12 watts. So, yun. So, yan ang ibig sabihin ng total power ng isang series circuit.